Ang tawag kasi kay Madam Ivan, Madam. So, ang nasuot ako, shit, mayaman ko si Madam. Nagtalo kami ni Ellie. I remember, nasa Baguio kami. Oo, naalala ko, magka-impactahan kami. Ang kapal ng mukha, akala mo walang utang kay at yan yun. Eh, kay ni Kuya Lloyd, paano kayo nagkakilala, Madam? Pagkakasabi nila, ayaw niya ng ano, ayaw niya yung umitip-tip sa kanya. Amoy pat yung brush. And please welcome Madam Ivan. Ay, ang ganda. Hi! Hello, hello, hello. For the dress ka talaga ngayon, no? Oo. Sa- Kanina naka-t-shirt lang ako. Kaya naisip ko naka-yellow ni Aye. Hindi pwedeng hindi tayo lalaban. Oo, at saka madami na namang magko-comment. Magko-comment, Diyan, oo, ano na- ba naman yan, Madam Ivan? Di ka na nga nakasando, naka-t-shirt ka naman. Ay, anong tawag dito? Mini dress. Mini dress. Yes, Oo. sexy dress, fitted dress. Hindi ko alam kung kay Elaine ba to or kay Dea. Pero ang sa ganda. kapatid ko to. Ang ganda. Ba't di mo naman pinapairam yan sa amin, Madam? Pang-tag ko lang tingin Ay, ko to. ang ganda. Tsaka bumagi sa buhok mo. Thank you. Medyo nagtitikwat na nga. Kailangan ko na atang ipaunot ko. Ay, wala na. Ewan ko ba? Parang na-enjoy ko na yung pag-i-work. Di ba mas masarap maligo? Oo. Saka ano, hindi na gaya ng dati. Dati kasi, for how many years, lagi akong nagtatali ng buhok. Yung mahigpit na tali, kasi nabuhagag yung hair ko. Tapos, kahit natutulog ako minsan, nakatali pa rin yung hair ko. Kaya siguro napanot ako. Tapos iisipin mo, paano siya matutuyo? Correct. Diba? Bakit kaya sa conditioner? Diba? So, mas okay na yan. Pero, Madam, di ba? Wala pang buhok ba? Pero ayan, welcome to our another episode of Sofa Confession with Madam Ito Ivan. an honor na makasama ka. Alam ko, tagal ko nang hinihiling na makasama ko sa pakantay ko. Kasi yung ibang girl dito, nakadalawa na eh. Ako wala pa din. Sabi ko, ano? Wala ka kami. Ay, ikaw natin. Pero ayan, Madam, may ano ka naman, may idea ka kung ano yung Sofa Confession. Alam mo ba yung confession? Yeah, Ano? kanta on a vlogger. Yan, libro ko pala yun. Magkakanta ka lang ng mga ng mga bagay-bagay. Ng mga- Depende din sa tanong ng interviewee. So, yeah, I'm excited. So, ayan, syempre, alam naman ng lahat na magkakasama na talaga tayo sa vlog, sa pagbablog. Pero, parang iilan lang ata ang may alam kung paano tayo nagkakilala. Hindi ko na nga makakalimutin kasi talaga ako. Aminado ako dyan. Medyo makakalimutin ako sa pinaka-detailed talaga. Pero ang alam ko, naalala ko, hindi ko maalala. Tayong dalawa, ha? Tayo? Oo. Naalala mo kung ano? Hindi. Sabay na Lloyd? Oo, sabay ni Lloyd. Yun lang. Yung nagtutong Tongit. Oh, kami, kasama ko sila Ellie. Oo, tapos Ayun, doon ko na unang nakita si Madam Ivan. Tapos, ako kasi may ugali ako dati, nasipsip talaga ako. Eh, ang tawag kasi kay Madam Ivan, Madam. So, ang nasuot ako, shit, mayaman ko si Madam. Sabi ko, sisip-sip. Kasi si Madam Ellie, nagpa-makdo. Bakla, ininggit talaga ako ng mga bakla na sabi nila, ay, si Madam Ellie, ang yaman sobra. Pinagmakdo kami, binili kami ng ganto. Bahe, kinabukasan nag-resign ako, Madam, sa Jollibee para lang makasama na sa mga ganap. Tapos, nakita ko si Madam Ivan, ang tawag sa kanya ni Kuya Lloyd. Sabi niya, si Madam Ivan. Ayan, si Madam Ivan yan. So, ako, nasa agad ay sisip-sip ako dito. Pero as in talagang dikit na dikit ako kay Madam Ivan noon, yung sa BNT House. Basta parang ayokong magalit si Madam Ivan sa akin. Actually, hanggang ngayon naman. Pero parang dati talaga, sip-sip ako sa Madam kasi akala ko madami kang pera. Oo, akala ko nagungupapaw ka sa pera na para ipapaayos mo yung bahay ko, idadala mo sa Enchanted Kingdom hindi sila nga alam, mama. madami na pala yung pera niya pagdating ng panahon. Diba? Madam, naaalala ko first banding natin sahod ko. Yeah, pumunta tayo ng... First sahod ko. Mall. Oo, tapos ikaw nag-vlog Ako mo. nag-vlog. Sabi na, ikaw na mag-vlog mo na. Magkano kinita ko nun? 30 plus. Thank you, talaga? thank you. Hindi ko maalala, parang accumulated kasi. Oo, parang Dati kasi wala tayong pakialam sa sa content. Oo, Kasi may content. BNT pa yun BNT Production, tapos Madam Ivan. Wala pang sariling may sarili na pala. Yun na pala yun. Yung sumahod ako. Pumunta tayo ng mall at nung kumuha ng Oo, ng sahod ko. So, yun yung isa sa mga first banding namin ni Madam Ivan. Ay, kayo ni Kuya Lloyd, paano kayo nagkakilala, Madam? Ako si Lloyd talaga, pinaka naalala ko,
may book like, pareho kasi kaming under Viva that time. Ako lang pala, under Viva ako, may contract ako for 5 years sa Viva. Si Lloyd is, freelance lang, pero may book dito doon. May book signing kami somewhere in Pampanga, tapos na-assign kasi 2 author per room. So, ang na-assign sa akin na roommate ko is si Lloyd. Hindi ko siya kilala that time. So, pero ikat na hindi lang kasi ako pala online, hindi ako mahilig. Nag-YouTube na si Kuya nun? Oo, may YouTube na. Hindi mo siya pinapanood? Hindi rin ako nagpipigil. Ikat na yung meme niya dati. Oo, yung mga... Oo, yung mga memes. Ikat na yung mga memes niya dati. Kahit yung tito ko, yung asawa ni Tita Dang, kilala na si Lloyd. Ako hindi ko kilala. Nung nasa-room na kami, yun, 2 bed kasi yun, mag-separate. Ako kumakanta ka ng Mariah Carey, ako, wala lang ako kasi hindi ko naman ba. Yun yung pinakaunang memory ko na naalala ko na nagkakilala kami. Tapos nagulat ako ng book signing namin kasi practically lahat kami mga bagong writer lang pero siya talaga yung pinaka-dinudumog. Ang daming nagpapapirma, ang daming nagpapapicture. Sinabi ko, tinanong ko yung ibang co-writer namin, sino, anong artist na ba or what, makaka-artist at that time. Yun pala, sikat na talaga yung sasabihin yung book and then nag-YouTube na rin ka. Yung kami una nagkakilala. Ang galing, parang destiny. Na naging magka-roommate kayo, hindi mo siya kilala. Tapos, paano kayo nagtuloy-tuloy na magkaibigan? Ano yung nakuha niya Facebook mo? Parang umuwi ka ba ng Leyte nun? Hindi pa, Manila pa ako that time. Ang nangyari, ang pagkakasabi nila, ayaw niya yung umisip-sip sa kanya. Ayaw niya yung kasi medyo sikat na, ayaw niya yung feeling niya na gagamitin ka, ako during that time, wala kasi akong pakialam sa kung sikat ka or what. So, parang, doon niya na parang, hindi ito nakikipag-brand kasi sikat ako or Ako kasi wala naman ang pakikasi sikat ka. Kasi iba yung life ko naman. Ako, I'm into writing talaga. Hindi naman ako into magpasikat sa Facebook or what. And then, there was a time, nag-MIBF kami dito kami pinaka-naging close talaga. May MIBF kami sa MOA, tapos, team kami ng schedule, inabot kami ng bagyo, so, nakisabay kami kay Mother God ng batalyon. Sabi ni Mother God, sumabay na kayo sa akin or mag-stay na muna kayo sa condo. Kaya napunta kami sa condo ni Mother God, tapos nag-inom kami very light. Noon na nag-start yung friendship talaga namin. At si Mother God, inoperan ako na tumira sa condo niya. Noon na nag-start yung mga lagi na napunta sa condo ni Mother God. Tapos nagka-work pa sa doon na yung radio thing on. Malapit lang sa amin yun. Sa isang thing on lang yun. So, almost every night, or bago ka pumasok, nadaan mo na yung sa condo, magkakentuhan mo na kami. Or may time naman na kunyari, studio na, pupunta naman ako doon kasi tatawag siya, Mare, kailangan ko ng ganito, ganyan. Doon talaga naging close kami. At saka alam niyo ba, parang napansin ko din kay Kuya Lloyd, hindi siya marunong makalimot. Sobra. Kasi, madam, nung parang binobuo kami ni Kuya Lloyd, ang unang inano niya sa amin, bukod kay Madam Elia, si Mother Chad. Pinakilala niya kami kay Mother Chad, siya daw talaga yung mother niya, siya yung, parang alam mo yung parang, may kay Kuya Lloyd na, parang, dapat naming, si Kuya, si Mother Chad. Kasi parang si Mother Chad yung isa sa mga parang, din kay Kuya Lloyd. Parang gano'n, may tas yun din sa'yo, yung nasa baba kami na naalala ko noon. Tas parang nagpadala siya sa'yo ng pera from Leyte. Oo. 15K yun. Sabi niya, ito kay Madam Ivan to, ganyan, Channeline Barbie. Kasi parang inaano ka din niya sa amin. Ganun, parang feel ko, walang hindi nakakalimutan si Kuya na tao. Lalo na pag sobrang sobrang kanya. So, yun. Kaya medyo malayo na ako. Naaalala niyo pala pinupuntahan niya. Kasi nung namatay na ako ng kapatid, nung una na dito ako, nagba-vlog din ako, di ba? Nung namatay na ako ng kapatid, I had to go back Leyte. Pero nung nandun na ako, lagi niya pa rin ako kinakamusta, tumatawag, or nag-chat, hanggang sasabi niya na, uy, bumalik ka na dito sa ibababa daw yung DepEd. True naman. Totoo. Even until now, kahit na
Ay, baka lumayo tayo. Anyway, mamaya na. Kung ano na, iklik ako na naman. So, yun ang ano. Sabi, bumalik ka na dito sa Manila. Mag full time, ano ka na. But that time, hindi pa ako nag-resign sa DepEd. Parang iniisip ko, baka mahirapan ako or what. Kaya nag-ano lang ako. Nag-sabbatical leave lang ako that time. For 1 year, leave. May ganong leave kasi ang DepEd. So, 1 year ako naka-leave. Kaya lang, inabot ako ng pandemic. Oo, kaya nagtuloy-tuloy na yung ano ko, nag-resign na lang ako kasi inabot na ako ng pandemic dito, hindi na ako nakauwi. At na-enjoy ko na din kasi alam nyo na ang daming nangyari din naman nung sabi ko, wala, yun. Nung nasa Leyte ka, madam, nagbablog ka na ba nun? Hindi pa. Nagbablog ako onte, pero hindi... Walang kita? Hindi, meron. Kasi bilis ko na monetize, di ba? Kasi thank you kay Lloyd. Kasi si Lloyd naman talaga, di ba? December niya ako binigyan ng camera. Alala ko pa ngayon. Tapos umuwi ako sa amin. At nag-start ako mag-vlog January. February, meron na akong kita. Mabilis talaga yun. Pero that time kasi, medyo limited lang yung ano. Kasi nga may work ako sa DepEd from 7 to 5. So, iingit mo lang. Medyo kasi, pag nasa government ka kasi, kailangan medyo rin yung galaw. I mean, yung mga ipapakita mo kasi public servant ka. So, kailangan hindi yung, medyo nag-iba na rin naman yung panahon ngayon. Pero during my time, medyo skeptical ako sa mga content na kasi, lalo na yung nanay ko, principal, so medyo tight yung ilo. Ang hirap mapuna ng mga panahon na yun. Kasi, kahit kami, magpa-prank nga lang kami, iniisip pa namin eh. Oo, ano magiging... Dapat ba namin tong i-upload? Baka mabash kami. Kasi, dati talaga, sobrang lahat nakikita. Pero ngayon, dahil nga 2026 na, parang, ang dami nang pwedeng mangyari. Diba? Pero eto, madam, kasi si madam, isa sa parang super strong na tao na nakilala ko. Kasi ako, madam ngayon nag-uumpisa pa nga lang, nung nawala si mama at papa, yun nasabi ko talagang, uli lang lubos na talaga ako, wala na talaga akong kasama. Ngayon, feel ko, ganto-ganto lang ako kasi nakakasama ko pa kayo. Pero minsan iniisip ko, paano pag wala akong kaibigan? Pag wala kayo, pag may alis kayo, or kunyari, wala na akong kasama dito sa bahay, paano yon? Tapos iniisip kita, ikaw, college ka pa lang, pumunta ka na dito sa Manila. Ikaw lang mag-isa. Tapos hanggang ngayon, di ba? Parang sabi mo andyan yung mama at papa mo, mga kapatid mo, pero nakakausap mo lang sila, malayo sila Leyte. Paano mo yun na-overcome? Paano ka naging ganon? Naka-strong na wala kang kasama? Ilan na nung college ka? Siguro, I think, ako naniniwala kasi ako na ang tao kasi wired tayo differently. Iba-iba tayo ng DNA, magkakaiba tayo how we are brought. So, ako, bata pa lang kasi ako medyo independent na talaga ako. At a very young age, kasi bilang ako ay panganay, ang nanay ko ay medyo maagang nabuntis ang nanay ko. So, bilang ako ang panganay, pag pumapasok si mama or pag may work si mama, so bilang panganay, I am expected na kailangan ako ang magluluto, maglilinis, ganyan. So, medyo independent na talaga ako. And then, growing up, nung magka-college na ako, medyo ambitious kasi ako. Sabi ko, ayokong tumira sa amin. Ayokong doon lang ako. Kasi sabi ko, gusto kong maging, ang pangarap ko kasi dati din, maging part ng ABS-CBN. Gusto kong maging writer. Kaya mahilig ako manood ng PBB. Kasi gusto ko talaga maging part ng PBBN. Or ng ABS-CBN in general. Sabi ko, kung nasa late lang ako, sabi ko, hindi ko matutupad yung pangarap na yun. At the same time kasi, magkaaway ka, hindi naman, parang magkaaway talaga kami ni mama dati. So, parang pag nasa late ako, lagi ako mamubunot ni mama. So, sabi ko, magmamanila na lang ako. So, kaya ako napunta dito. So, na-overcome ko naman yung wala lang, ewan ko, hindi ako malungkutin. Hindi ako yung tipo na medyo, sentimental ako, pero pagdating sa kaya ko namang i-divert yung attention ko. Kasi pag nalulungkot ako, may mga ginagawa lang ako para hindi ako lamunin ng lungkot. Siguro yun lang yung trend ko. Kasi kaya kong mag-adjust, kaya kong aliwin yung sarili ko kahit na malungkot niya. Ilang taon ka na, madam, na nandito ka? Ako, wait lang. Hindi ko na maalala. Yung nag-yumak ka? Yumak. Parang 17 na ako. 17.
Oh, 17. 17 ka? Oo. Tapos nakaya mo na, nasa Manila ka nakikipagsakba. O may kamag-anak ka nandito? Meron, pero ang ano kasi, nung college ako, ayoko ni mama na mag-Manila. Ano niya mag-nursing ako, somewhere in Ormoc. Kaya lang, ayoko na namang mag-nursing. Eh, tumakas ako. Lumayas ako. Hindi alam na mama mag-Manila ako. So, nag-enroll ako sa actually late na yun, kasi late na ako nag-decide na mag-Manila na lang ako. Buti na lang, pag salutatorian ka, hindi mo na kailangan mag-entrance exam. So, nakapasok ako ng UMA dahil salutatorian ako, tapos wala pa akong magkanong binabayaran nun. And then, nakikita na din ako sa kamag-anak ko, sa tita ko. Pero one time lang, kasi na-realize ko, ang hirap talaga nang nakikitira ka. Kasi kailangan kumilot ka talaga. Hindi naman kahit tamad akong kumilot, pero pag first year college ka kasi, ang dami mong gagawin sa school. Kasi yun yung kasagsagan na ang dami mong subject, ang dami mong mag-a-adjust. Lalo na ako mag-a-adjust ako kasi galing akong probinsya. Yung mga kaklase ko na galing dito, matatalino talaga. Parang adjusted lang sila kasi environment nila to eh. Ako during that time, nung first year ako, sabi ko, kailangan ko mag-double effort kasi number one, hindi ko kabisado ang mga daan. Number two, iba-ibang personality ng mga nandito na mga estudyante. So, yun, I decided after first exam, hindi, nakikiranin pala ako ng akla. Ang dami kong pinagdaanan ay yung college ako. Nung matapos ako ng first year college, nanganak yung nanay ko, tumuto namin. Walang magbabantay, kaya I decided na mag-stop muna. Sabi ko, kahit 1 year lang, pag 1 year na, nakakalakad na yan. Pag baby kasi, wala talagang magbabantay. Sabi, ako yung huminto. Tapos, nung huminto, nung nakakalakad na yung kapatid ko, bumalik ako ng college. Di ba usually pag ayaw na mag-aral? Ako naman, in all fairness, sabi ko, kailangan ko na magka-diploma. Ayoko nang wala talaga akong diploma at all. Yung ginawa ko, nakita na naman ako sa klase ko kay Ate Miguel Manait. Hello sa Manait family, Lord. Sobrang laking pasalamat ko sa kanila kasi pinupup nila ako. Ang ginagawa ko noon, ako ay nagluluto, ako yung tumutulong ako maglabang ang Ate Jing, ayan, bantay ako sa anak ni Ate Miguel. At ganun talaga, pero masaya ako na nakilala ko sila kasi kahit na nakikita na lang ako, hindi ko na feel na outside ako sa family nila. Hindi ako yung huli akong kumain, hindi naman. Sobrang bait ng Manait family, sobrang thankful ako sa kanila. Pero no college ka, madam, sila mama mo nagbabayad ng tuition ba? Wala, yung tuition ko lang, 500 lang eh. Oo, 500 tapos. So nagpapadala lang sila budget mo? Hindi nga yun, kasi magkawag yun, pinadala lang yata ako ni mama one time lang, pang uniform. One time lang kasi, layo. Pero hindi okay naman kami ni mama. Pero medyo, ang nagpapadala talaga sa akin, yung lola ko. Galing mo, madam, natapos mo siya. Wala kasi, parang nagmamayot tayo eh. Ay, oo nga. Nagmoist kami. Para ba kaming nakarap? Wait lang, bigla kami napunta sa Baguio. So ayan, nagbabalik kami kasi bigla kaming napunta sa Baguio, guys. Pero ayun, madam, ang galing kasi salutatorian ka. Parang brainy ka talaga. Parang nakakapanginaya. Hindi kasi si mama kasi teacher noon. Pinumpukpok ni mama yung mga teacher. Anak ko. Brainy ka talaga. At saka ang galing, madam, kasi tinapos mo. Kasi hindi ko pwedeng hindi tapusin. Kasi yun, going back to the story, hindi ako pinapadala nila mama kasi ang nagpapadala sa akin yung lola ko. Yung mama ni papa, galit-galit nanay. Imagine mo, pinakamalaking pinadala niya sa akin one time, 50K. One sem, 50K. Para hindi na ako padala ng padala, ikaw na bahala. 50K yun, naubos ko naman agad Pero that time din naman, nung college ako, kaya hindi rin ako masyadong hirap kasi, kunyari, marami ko racket. Gagawa ko ng mga paper or mga kung ano-ano. So may bayad kasi yun sa akin. Brainy ka nung college mo? Okay lang. Pero ang pangit ko lalo nung college. Pero dami ko racket. Tapos, ang kanya lahat pa nag-work ako sa student paper namin. Ang student paper kasi sa University of Makati, may sahod kasi yun. Parang ako masahod talaga. Ang sahod ko nun, mga nasa 5K or 7K ata. So, hindi talaga ako hindi rin naman ako no. So, nainaot ko talaga yung college. Ganun. So, ayun yung college moment ni madam. Ako ba, alam mo ba, na-enjoy ko ang college life ko compared sa high school. Kasi usually ba, tinatanong ko, anong mas nakaka-enjoy, high school or college? Ako mas na-enjoy ko yung college life ko. Kasi talaga, parang ang dami kong ganap. Nag-aaral ako, maparty ako.
party goer na talaga ako, first year college pa lang ako. Imagine mo, ang school ko na sa Makati, gumigimik ako sa Cubao. Sa Quezon City. Pero nag-aaral ako. Ganun ako dati, nagmumuntay na. Ako mas na-enjoy ko yung high school moment Diba? ko. May iba-iba talaga ako college. Sobrang na-enjoy ko yung college. Ako hindi kasi ako nakapag-college. Ay, Kaya, balak mo bang mag-college? oo, gusto ko talaga. Feel ko nga yun yung kukompleto sa akin, Oo. madam. Sa Iba- pagkatao ko, parang feeling ko yun yung kulang. Feel ko yun yung hinahanap ko. Ganon. Ang ano nyo, kahit ang lagi ko nga ina-advise, kahit pa onti-onting unit lang, parang ano lang, parang kuha lang kayo ng ilang subject, yung mga prerequisite, and then pag na ano, tuloy-tuloy nyo, hindi naman kailangan na todo agad. Lalo na sa line of work natin, ikaw may ano ka, nag-vlog ka, so pwedeng ang dami nangyayari sa set ng ano, ay isog ko pa kung peton. Sa anong maia-advise mo sa mga gustong mag-college pero nahihirapan? So ikaw, chef, for sure, naranasan mo naman lahat sa college. Ako ano, Lalo na sa mga parang ang reason, walang pera, walang pang mahirap din iba-iba tayo ng ito sa buhay. Ako wala man akong pera that time. Siguro may ano lang, kasi may mga kamag-anak din ako, may mga friends ako na tumulong sa akin. Pero walang-wala talaga. I think may mga scholarship naman, or pwede rin mag-aral muna, ay mag-ipon muna. Kasi may mga friends ako na medyo late na sila. Nung nakasabay ko na sila sa college, medyo may edad na sila. Ang kwento naman nila, ganun din, walang family na tumulong, wala. So, nag-work muna, nag-ipon, at bumalik ng pag-aaral. So, magkakaiba yan ng huwag niyo lang iisipin kung late na ba kayo or magkano na ba kayo matanda para bumalik ng pag-aaral. Kasi at the end of the day, you're doing it not for others, pero para sa sarili mo. Ay, gusto ko yun. Ang ganda. At saka dapat kasi gusto mo din talaga. Oo. Kasi ang hirap kahit madami kayong pera, kahit makapasok kayo sa mga pinakamamahal na mga universities, pero kung hindi mo gustong mag-college talaga, feel ko, hindi mo siya din matatapos. Kasi ang dami ko rin kilala, nakakapasok ng college, pero hindi naman nakakapagtapos kasi bumabaksak. Diba? Or ayaw nila yung core. Ah, For example, kasi pinipilit ng parents na kailangan ganito yung core na ano mo. I think we should give our children the liberty to do what core they want to pursue. Kasi nga, hindi naman parents ang mag-aaral, kundi yung mga bata, di ba? So, kailangan as parents, I think, pwede naman i-guide, pero hindi para i-impose kung anong kurso ang kailangan kunin ng mga anak. Kasi, kaya may mga cases na gano'n na ang tagal makatapos, kasi nga hindi nila bet yung core talaga nila. Pinipilit lang. Kunyari, may mga gusto niya talaga ng into art. Kaya lang iisipin ng parents, walang pera ang art. Walang pera sa pagpipelikula, walang pera sa pagsusulat ng libro or paggawa ng art. So, nila, mag-doctor ka, mag-engineer ka. Pero hindi yun yung gusto ng nila. And, I would just like to say, nagbago na po ang panahon. Kung dati, lagi lang sinasabi, anong gusto mo? Gusto ko maging doctor, maging teacher, maging engineer. Ngayon, malawak na po ang pwedeng kasi marami pong pera sa art, marami pong pera. May pera po sa social media, So, I think, kailangan nang matapos yung ganong na walang pera sa ibang aside from doctor, engineer, marami pa pong pwedeng pagkakitaan aside from that. Ayan, madam. Ngayon naman, nandito naman na tayo sa segment na may mga papakita lang ako sa yung pictures. Tapos magbibigay ka lang ng 7 words. Eksaktong 7 words lang. 7 words? Ang hirap Okay lang. Okay lang sana 1 word, no? Daldal ko. Iisipin ko pa, tama ba yun? Hindi, may mga papakita lang tayong picture. Tapos, ano yung gusto mong, yung mga thoughts mo lang. Walang tanong. Basta kung ano lang gusto mong sabihin sa picture na yon. 7 words. Hindi, kahit ilan. Mga 7,000 words. So, ayun, hawakan mo ito, madam. So, ipapakita lang natin kay madam ang mga pictures. And then, bahala ka na. Sabihin mo na kung ano. First picture. Sobrang memorable sa akin ng vlog na yan. Hindi ko alam. I think this is one of the few na ginawa namin sa Pink House. And dito nagkakukatan ng ng talino. At talaga, mga matatalino tanong. At ng penmanship. Ganun. Hindi, sobrang lang.
I mute Lloyd, of course, na-mute ko rin si Ellie, and nakaka-mute nilang Pink-a. Nakaka-mute lahat ng mga happenings before. Tsaka kayo kasi tantusan kayo ni Madam Ellie, di ba? Kwento niyo yung dati. Lagi kaming hindi nag-aagani ni Ellie. Yun yung parang balang dapat kami ni Ellie. Kung si Ellie ay taga-oo, ako taga-hindi. Or si Ellie ang hindi, ako ang mag-oo. Si Lloyd ang magiging taga-decide. Siyempre, at the end of the day, si Lloyd talagang mag-decide. Most of the time, ng anong gagawin or anong pupuntahan, gano'n. Anong example ng scenario na nagtalo kayo ni Madam Ellie? Nagtalo kami ni Ellie. I remember, nasa Baguio kami. Ito ba yung New Year New Me na gumawa kami ng earring? Pumunta kami Baguio. May gustong ipamit si Ellie sa amin, mga friends nila. Doon sa Camp John Hay, kasi mag-aano ng kape ni Baterol. Tapos, ang nangyari, nandoon na kami kasi, si Lloyd kasi medyo nahiya kasi yung mga kasama ni Ellie, yung mga kala na, what do you like, Toron? So, kami hindi naman medyo lang kami that time ni Ellie. Kasi gusto na Ellie na mag-stay pa kami, ako ayoko. Kasi medyo nahiya din ako, medyo so ang ginawa namin ni Lloyd, medyo nag-out kami palayo. Iniwan namin si Ellie. Kasi si Ellie, kasi magkaiba kasi kami, si Ellie more on social, more on Paul, di ba, alam mo naman. No, galing kasi si Ellie sa may kayang pamilya. So ako medyo rin ako, medyo sabi ko, ayoko dyan, nakakapagod ilang kausap. Yung mga Englishera, mga yung pakining dollar, kung kami ni Lloyd. Si Lloyd, buti na lang that time, parang hindi niya rin lumayo kami. Iwan si Ellie. Kami si Kuya. And I miss you, Madam Ellie. Sa mga nagtatanong, si Ellie, nakakasama pa rin na. Yes. Ay, nakaka-usap ko pa rin. At nag-meet kami. Nakalimutan ko lang pero recently lang din. So, okay, next picture. Ayan, birthday, wait lang. Baka magkamali ako ng memory, makalimutin ako. Birthday ba to? Hindi. New Year? Intro. Yung yung New Year and Day, Kuya. Yung video, di ba gumagawa siya ng ganun? Sorry guys, makalimutin talaga ako. Ito masaya to. Nagkalantingan to eh. Nagkalantingan to. Sobrang ito sa pinakamakulay na nangyari sa life na. At to, di ba? Kanila Ellie, sa taal. Ang ganda ko dyan. Maraming ang hirap yun lang masasabi ko, nakakamiya. Nakakamiya. Ako din, nakita ko itong picture na to, yun lang dinaisip ko, nakakamiya. Ito sa pinaka-core memory ko, at ito sa pinakamagandang picture, I think. Kasi halos kompleto tayo, halos andyan yung mga toward the end nung nawala si Lloyd. Andyan sila Ryle, andyan si Doc Dwayne, kompleto tayo. Next picture. Si Jane. Si Jane, Si Jane, ito sa pinaka-mabuting naging friend ko na galing sa pagiging fan. Nanonood talaga, si Jane talaga, hindi pa siya nanonood ng long before. Nagbabasa siya ng libro. Nakita niya yung book ko, tapos may nag-ink ako sa Facebook. Madami your book. Doon kami unang nagkakilala at nagkaroon ng conversation. And from that, naging ang dami na namin pinagsamahan ni Jane. Even naisama namin nung nag-Okada tayo. Kaya nga nung nag-Thailand kami, originally, Aye talaga ang kasama ni Jane that time. Kaya lang, hindi nga maayos pa ang dahil name niya, pero napalitan naman ng masasaya din namang kasama namin sila Andrew, si Joven, si Limuel, ang kasama ko yun. At saka si Kuya Jigs din yung isa sa mga dumating sa life natin na sobrang genuine. Alam mo yung kahit nagbablog siya, hindi mo vlog lang to, kaya ganito si Kuya, hindi. As in talagang may vlog o wala, parang love kami ni Kuya Jigs. At daming beses din kami sinalba neto ni Kuya Jigs. Sobrang, I love you, Kuya Jigs. I miss you. Hindi ko pa, huling kausap ko sa kanya naman last month. Medyo busy na niya. Pero, I miss you, Jing. Alam mo yung pati-F? Yes. Naka-ready na. Focus ka po. Ayan. Dakoman. Ito yung mga dakoman. Na madams. Oo. Nagtaka lang ako, kaya sinib ko to. Si Madam Rel, ng ospital. Droga. Mga Ito drug. si Madam El, siya lit.
Madam, ba't naging madam tapos nakasando lagi? Bakit? Madam na maraming sando. Madam naman. At maraming boy. Mayaman si madam sa ano, madaming nagmamahal kasi kay madam kaya maya. At yung dalawang tumahal na mahal siya. Oy! Madam. Oo, na madam. Alam nyo ba, ano naman, ito yung mga friends na magkakaiba yung era sa life ni Lloyd. Ito, si Ellie kasi yung manager. Si Ryle naman, naging ano niya during their college day. And ako naman during, kumbaga, sa Viva, work day. So, nagkakilala kami ni, through Lloyd. And naging good friends din naman. I mean, until now, nagkakasama pa rin naman kami. And going back to your, hindi ko rin maalala kung ano ang pinagmulan ng bakit tinawag akong madam. Parang kawat pa ata. Wala pa si Kuya. Wala pa si Lloyd, sa'yo. madam na talaga ang tawag sa akin. Hindi si Lloyd ang madam na ako sa Wattpad. Okay. Oo. Sa Wattpad ako unang naging May miss si Madam Rai. Ay, Mare! Oo, nag-chat niya yun kahapon. So, okay, next. Ayan. Ano yung, para ka kasing AI dito. Parang Ganda, dati diba? uso na yung AI. Hindi, pero eto madam, yung as a writer, no? Ito sa memory ko sa photo na to is that we had a conversing one. Wala kasi ako wala nagpapaperma sa akin that time. Tapos, parang nalulungkot ako. Kasi katabi ko pa si Lloyd. Lamon talaga, ang dami nagpapapicture, ang dami sabi niya, Mare, huwag kang panghinaan ng loob. Darating din yung time na may magpapapicture sa'yo, may magpapaperma, makikilala ka nila, sabi niya. Pero for now, hindi ka lang, entertain mo sila, kahit kung hindi ka nila kilala, magpakilala ka, nung time na yan, si Madam Ivan, ginagawa gumagano sobrang niya ni Lloyd. Tapos, tapos that day din, tinanong ko, buti hindi ka napapagod, Mare, na mag-entertain ng mga fans. Sabi niya, ba't naman ako mapapagod? Dahil sa kanila, kaya ako nandito. Hindi, kaya yung imagine mo na lang, ito yung imagine mo na lang, yung iba sa kanila bumiyahe galing sa malayong lugar para lang makita ka. Tapos hindi mo sila i-entertain, hindi mo ilang ngitian. Dapat daw, every time na makita ka ng fan, you have to give your best. Kasi, bihira yung moment na makita nila yung mga iniidolo nila. At the same time, darating din daw naman kasi yung time na magsasawa ang taong sa'yo. Wala nang magpapapirma sa'yo, wala nang magpapapicture. So, alam mo yun, you have to savor every moment. Ito yung pinaka-naalala ko. This one. Baguio Day. Yes, with Ate Risa. Ate Risa and Emma and Catherine. meron pa kami kasama dyan. Si Si Mother. Mother E. Nakamute din yung yung natin na yan. Ba't nga ba tayo? Nagmanawag tayo niyan. Tsaka magkaway kayo na Ate Risa sa picture na to. Ay, oo. Ba't nga ba Bakit kayo magkaway Ba't niyan? nga kami Pero dahil sa camera, Wait na. Oo, naalala ko, magka-impactahan kami. Ang kapal ng mukha, akala mo walang utang kay Ate Risa. Ate Risa, I love you. Ba't nga ba tayo nag-away yan? Yan ay mind mo. Hindi naman tayo magka-away. Hindi na kami nagpapantinan. picture na to. Comment mo nga, Ate. Nakalimutan ko din. Bakit nga? Hindi ba kahit nga nung mag-vlog ako sa mga baliw-baliw kami. Ay, namit ka ni Emma. Ni Emma na Yes, napakapayat Emma. na today. Sobrang proud. At ang taba mo pa dyan. Nakakamiss din tong picture na to. Ang daming beses ko pala talaga nakapagbagyo. Parang iba-ibang era Yeah. ng Yeah, I mute that. At thank you kay Mami Joey sa aking sombrero. So, ayun lang guys. Yun lang yung ating Sapa Confession today. Ay, sobrang nag-enjoy. Thank you. Parang kulang pa. Parang hindi pa natakal yung about sa mga boys. Parang ako ang magdademand ng part 2. Hindi, may part 2 pa talaga to. lang. Pero iba na, sa channel mo na. Sobrang nag-enjoy ako. kayo. Thank you so much for inviting me and sana tayo ng sa ating mga viewer. Thank you po. Thank you, madam, for Thank you din. Thank you for having me. wearing dress para sa akin. Oo, hindi ako Thank you so nagdadrel. Pero ayun lang, hanggang dito lang ang ating vlog. And ang last
ano mo sa kanila, madam? Parang, ano mo gusto mo sabihin? Basta kung ano gusto mo sabihin sa kanilang lahat. Ako, ito lang, palagi kong inasabi sa mag-end ako ng live. Nag-tiktok na rin po ako. Paano nyo ako sa Yes. TikTok at Devout Language? Madam, I am Ivan Ray. Ang lagi ko lang inasabi, huwag kayong mag-i-scatter. Kahit na anong mangyari, huwag kayong mag-ugal, huwag nyo itaray na aakira ng buhay yan. Yung kung may pera kayo, yung tanay pang ugal nyo, ipangkain nyo na lang po. Wala pong nananalo ang ugal. Yes. Papatikimin lang kayo one time, tapos unod-unod na. Ang talo nyo hanggang hindi nyo nalaman na benta nyo ng mga ari-arian nyo. Yung gusto mong bumawi, pero buhay na yung binabawi sa'yo. No to ugal. No. Wag na po. Okay na ba yung last word ko? Yes, maganda. Impactful. Yun yung, At saka very trend ngayon. Very kailangan ng mga nanonood. nadami ng mga noon dumami rin yung mga yung mga influencer na nagpa-promote na huwag mag-ugal. Kasi sa panahon ngayon, ang dami Kasi may bayad eh. Oo, meron niya 30 seconds lang, wala pang 1 minute, 50k ang bayad. Di ba? Ang pagpapromote kasi ng sugal, may bayad. May bayad, Pero yung oo. pagpapromote na huwag kang magsugal, walang bayad kasi. Walang walang na lang magbabayad para sa'yo doon. Pero moral obligation natin na makaano tayo mga tao. sana mayroong mga malalaking influencer na Na talaga... na huwag mag... Oo. Mamimigay ako ng mga rice cooker. So, I love you so much, guys. Thank you for watching this vlog. Thank you, Madam Thank you Iva. din, thank Thank you. you for my hair and makeup, Miss P and Andrew. Thank you so much. Thank you kanila mama at papa, hindi pa nila ako pinapauwi. Malapit na. Malapit na, see you soon. Bye, guys. Bye-bye. Mwah. Thanks, Madam. Perfect. Madam. Hello!